Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, Freddy. Sa YouTube at Pilipino sa America Blog YouTube channel. And if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe right now by pressing the red button below. And you are be connected and subscribe to my channel, and it's all free. Now, I would appreciate very much if you could give me a big likes, guys, and at the same time make some comment whether in Filipino or in English. And at the same time, if you could share this video to your friends and benefactors, to your family, to your family circle, and at the same time to all your within your community or barangay there in the Philippines, as well as here in America and also in Canada, in Australia. Okay? So, ang topic po natin ngayon araw na ito ay tungkol sa pinaka paborito kong kontrabida, si Maharlika. Ito lang ang pwede nating magawa, mga kaibigan, mga kasama, mga kabayan, na kung pwede raw tayong magsampa ng anumang bagay labang kay Maharlika. Hindi na po kailangan dahil meron na ho ng pending sa kanya dito sa Amerika at iyan ay kanya isang problema, at maging dyan sa Pilipinas meron na siyang arrest warrant or warrant of arrest issued by the San Fernando Regional Trial Court in Pampanga. So, wala na po tayong magagawa kundi we have to defend the President, kasi hindi na talagang dinidepensa ng Pangulo katulad ng ginawa niya ng eleksyon. Nakala natin si Lenny ang mananalo, si Vice President Lenny noon ang mananalo, pero nakita natin na biglang bumulusok at naging landslide. So, ganyan ang sistema ng Pangulo, Bongbong Marcos Jr. Tahimik at the same time working, at napreba niya ngayon na malakas ang ekonomiya ng ating bansa. Yan o ang economy ng ating bansa ngayon, na sasabihin ko sa inyo na ano ba ang mga bansang in recession right now. Ang recession right now is the United Kingdom or London, and also Japan ay nagkaroon na ng problema. May recession na sila, at itong recession ay nakita nila during the last quarter and the third and fourth quarter of last year, 2023. At nakita nila na talagang in recession na sila kasi bumaba ang kanilang produksyon. Ang tendency ng recession ay tataas ang bilihin ng mga Pilipino dyan, ay nagrereklamo pa. Samantalang ang ekonomiya ng Pilipinas is one of the fastest growing economy in the world, together with the United States of America. Yan ho ang resulta ng pakikipagkaibigan nating muli sa Amerika na ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. 3 beses lang ho siya nakarating dito sa Amerika since na siya ay naging presidente. Just imagine. 3 beses sa loob ng second year term pa lang niya dito sa pagiging presidente. Yan ang nagpapatunay, at nagkaroon tayo ng how many military bases dyan sa Pilipinas ng Amerika? 9 ang military bases ng Amerika sa Pilipinas. At according to Secretary of Defense Gibo Teodoro, he is endorsing more American bases there in the Philippines. At ang Amerika ho ang nangunguna ngayon sa the biggest investors, foreign investors dyan sa Pilipinas. Nangunguna na ho dyan ang call center. Yan ho ang tunay na pangyayari. Ngayon, ito si Maharlika ay meron Alexa. Okay? Ay si Maharlika ay meron na siyang patitsada na naman na walang tigil, basta kumita lang, okay lang sa kanya. Ito, ang sabi niya, Marcos Kuting Jr. umiikot ang tumbong, nag-loyalty check daw sa Camp Crame. Ito, pakinggan natin, conference na ito, para siya sa atin ng Pangulong Bangag kung ano na ba ang sitwasyon
ng ating Sinasabi niya agad na bangag daw ang ating presidente. Pero walang prueba. Walang i-video. Hanggang ngayon yung video, napahiya na nga eh. Ngayon, alam niyo, pag ang napahiya, hindi niya sasabihin. Hindi niya sasabihin na napahiya siya. Pero totoo, wala ako silang ebidensya. Maski ni si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na ngayon nakaharap sa warrant of arrest by ICC. At ang ICC ay naka-impil sa Hague, Netherlands. At kung sakasakali, baka doon siya makulong sa Hague, Netherlands. Okay? O in other European countries. Masarap ang buhay doon. Kung siya ay makukulong, kaya lang hindi siya pwede mabigyan ng special treatment katulad diyan sa Pilipinas. Na katulad ni dating Presidente Gloria Arroyo at si dating Presidente Erap Estrada. Hindi niyo ba napansin? Pag ang mga yan ay nakukulong, sa ibang lugar siya at binibigyan siya ng priority o importance. Pero dito sa Amerika, hindi po. Kasama sila, common. Makikita nyo yung dating governor dito, nakakulong sa ibang lugar. Hindi sa mismong sa state nila, inilalagay ng gobyerno sa ibang lugar o ibang state. Doon sila nakukulong. Kaya patas dito. Pantay-pantay ang batas dito. Walang tinitignan. Hindi katulad dyan sa Pilipinas. May wheelchair, meron dito, naka-brace ang leg, para magmukhang kawawa. Hindi po pwede rito sa Amerika yan. Okay? Yan ang batas. Ito, pakinggan natin tuloy-tuloy. mga seguridad. Pero anong ginawa ni Kuting? Hindi niya hinarap. Kahit kailan, nung time na yun na hindi niya hinarap, sa halip ay inabutan niya ng sobre at talagang dinemoralize niya itong mga highest, ranking official ng AFP. Kaya naman si Kuting ngayon ay Asan ang ebidensya? Gumagawa siya ng istorya. It's all full of lies. No evidence. Maski nasa ngayon pumunta dyan sa korte sa Pilipinas, pag walang ebidensya, walang sa pa lang, sa fiscal office pa lang, wala na yan. Ito, ginagawa nila, hindi nila dinadaan sa korte, dinadaan lang nila sa dito, sa media or sa social media. Ganyan lang ang ginagawa nila. Ang strategy nila ay China propaganda. China propaganda ang ginagamit nila upang wasakin ang integridad ng isang gobyerno katulad ng gobyerno ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ginawa niya ang Pilipinas kasalukuyan ay we are an emerging economy in the world. One of the economy in the world, emerging economy. Okay, ulitin ko, ang UK ay recession, ang Japan ay recession. So, pasalamat kayo dyan sa Pilipinas at even dito sa Amerika na kumakalaban at kumakampi sa China. Kayong mga senador, Senator Zubiri, Senate President Zubiri. Ikaw si Senator, ang pangalan to, Robin Hood Padilla. Si Senator Amy Marcos, nagalit din sa Amerika. Senator Amy Marcos, speak up for yourself. Okay? Si Senator Cayetano, yung dalawang mag-asawang Cayetano. Magaling pa naman sana kayo. Tatay mo, bilib ako si kompanyero. Pero winasak mo. Sinayang mo. Okay? Okay, tuloy natin. Umabawi at umiikot na ang kanyang tumbong dahil nga nakikita niya na ang impact ng mga maharlikang Pilipino, ng mga Duterte, ng mga taong gising na gusto na siyang buhatin palabas sa Malacanang. Ini-invoke nga kayo na mag-alsa sa pamamagitan ng statement. Iyan ang ebidensya na ito ay katraidoran, pagwawalang bahala sa saligang batas na dyan sa Pilipinas at sinusundan niya, sinusuporta niya si Digong Duterte na wanted ngayon ng ICC. Okay? At nag-aalsa at sa darating na February 25 ay magkakaroon ng prayer rally na puro mura. Bakit ginagamit pa ang prayer rally?
O kaya yung mga membro ng membro ng religion diyan ni Villanueva, Pastor Villanueva, na ganyan ba sa inyo na may kandila pa para magmura? Nasa Biblia yan, ang pagmumura ay bawal. Hindi inahayaan ng Diyos. Nakita niyo ba si Jesus Cristo nagbura? Kahit kailan, wala minsan lang Bible verse na nagbura si Jesus Cristo. Hindi siya nagmura. Ang ginawa lang niya sa simbahan niya, may simbahan doon ito kakaiba sa sinasabi ng ibang pastor na walang simbahan sa Biblia. Meron po. Nasa Biblia po yan. Katunayan, si Jesus Cristo ay kumuha ng parang tingting o walis at pinagtabuyan niya yung mga namamalimos. May simbahan ka, mamamalimos ka. Hindi paggalang yun sa bahay ng Diyos. Doon yung malalaman na talagang kailangan ng simbahan. Yung mga nasa Biblia, mayroong simbahan na nakalagay. Okay? Basahin nyo lahat ng Bible verse. Huwag kayo maniniwala sa mga pastor katulad ni Kibuloy. Yung ibang mga pastor dyan na nagpapayaman, kinukuha ang inyong pera. At meron pa kayong kota na ginagamit. Kayong mga pastor dyan sa Pilipinas. Sinasamantala nyo ang paghihirap ng tao upang ilagay ang mga tao sa inyong simbahan. Tama ba ako o mali? Okay, ganito. Tuloy natin si Marica. Kaya naman ngayon ay nag-i-effort siya sa mga chuba-chuchung conference na ito para nga naman, syempre, malaman niya kung may... Ano ba ang command conference sa military? Ang command conference, yan ay pinangungunahan ng Commander-in-Chief. Sino ba ang Commander-in-Chief? Ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. dyan sa Pilipinas. At kaya siya pumunta dyan sa command conference dyan sa Camp Crame, Quezon City. Kasi ay to give some kind of presence sa command conference. Na ang command conference, the military commander is responsible. Kaya yan po, being a commander-in-chief of all military commanders. Kaya nandiyan. Hindi naintindihan ni Maharlika. At binibigyan niya ng spekulasyon na ito ay masama. Sinilalason niya ang isipan nyo, kayong mga Pilipino, na ito ay masama. It is responsibility of the President as the Commander-in-Chief in order for them, in case that there is a sedition ongoing right now by former President Rodrigo Duterte. Yan ang kanyang counter. We need to meet all those connected in all peace effort to maintain peace to the whole country because it affects the economy of the country. Now, at its highest peak na umaangat ang ating ekonomiya dyan sa Pilipinas. At we, the US Filipino, is one of the greatest contributor of the US dollar, biggest US dollar remittances in the Philippines, together with overseas Filipino workers in different parts of the world. Umaabot ang aming dollar remittances to $37.5 billion last year, 2023, per central bank data. Nakita nyo? Ayan. So, itong ginagawa ni Maharlika ay patuloy na paninira sa ating gobyerno, paninira upang bumaksak ang gobyerno ni Marcos at hinihiling niya na palitan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ni sino? Ni Vice President Sara Duterte. Na itong si Sara Duterte ay not qualified. Hindi nga maka-English ng diretso. Abogado pero hindi maka-English ng diretso. Hinahamon ko rin siya ng debate dito sa akin channel kung pwede, kung pagbibigyan niya. And I will make sure that she goes to the drain. Abogado siya, hindi siya marunong mag-English, diretso. Siguro ang alam lang niya ay legal parlance. Wala nang iba. Pag wala nang legal parlance, wala na. Balik ko rin siya sa pagiging pag-speak Cebuano and Mandarin too. Mandarin kasi sila ay pro-China. At ngayon, ang China ay nasa bingit na ng lumiligwak na. Yun ang term na ginagamit nila. Lumiligwak na kasi ang mga Chinese ay nagpupunta na rito sa Amerika.
Kasi dito, ang mga top immigrant dito ay the Chinese, pangalawa ang India, pangatlo ang Pilipinas. Yan ang katayuan ng mga immigrant dito sa Amerika. Number 1 ang Chinese, number 2 ang India, number 3 ang Pilipino. Okay? Kaya mag-isip-isip na kayo mga followers ni Maharlika at patuloy nating suportahan ang gobyerno ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. sapagkat siya ang legitimate, siya ang we call it the official representation of the country, the Philippines, to the whole world. Hindi si Digong Duterte, wala na yan. Ispas na at marami siyang ginawang kabalaslugan dyan sa Pilipinas. Okay? At sana ay manindigan kayo at hindi kayo maging pipi na katulad na ginagawa itong mga pro-China na to, na tuloy-tuloy ang kanilang paninira. At katulad nitong si Senator na sumisira at nag-part na rin to ng sedition kung sakasakali. Si Villanueva ng ano ba yung religion ni Villanueva? Hindi ko alam eh. Hindi ako interesado sa mga iba-ibang religion. Ano lang ako sa Roman Catholic. Kaya mga Roman Catholic, manindigan din kayo. Okay? So, huwag tayong pumari sa kanila na puro pera ang inahabol nila. Puro pera lang. Okay? Okay. Kaya yumayaman, si Kibuloy ay may mga aeroplano, helicopter, matindi. Kasi inobliga niya ang mga tao niya na mangolekta para sa simbahan na ginagawa na. Kala ko ba sa Biblia, walang simbahan. Bakit nga gumagawa siya ng simbahan? Totoo may simbahan, pero yung kanilang simbahan ay mali. Kasi kailan lang sila isinilang si Hesus Kristo ay matagal na. At siya nagtayo ng Romano, simbahang Katoliko, na ibinigay niya kay San Pedro. Okay? So this is your host, Freddy. In God we trust, never hold your peace.